Hi everyone! I'm Teacher Margie. Ito ang example ko ng classroom orientation for the school year 2025-2026. So ito yung i-orient ko simula sa opening of class sa June 16. Ayan. So meron tayong front yan. So saan ko ba ito ginawa? Syempre sa Canva. Ayan. So, ginawa ko sa Canva, then dinownload ko na lang as PowerPoint. Ayan. So, kung gusto ninyo ng copy, ilalagay ko na lang sa description link yung pinag-uploadan ko ng PowerPoint na ito. So, feel free to edit or revise itong classroom orientation na ginawa ko. Ito lang ay yung mga gusto kong i-orient sa mga eskwela ko sa school year na ito. Ayan. So, may attendance check. So, yung mga agenda natin is the classroom rules, classes schedule, and the grading system. Ayan. So, napaka-importante kasi na first day of school, first day ng school year is ino-orient natin ang ating mga learners para alam nila kung ano yung plano mo at kung ano yung mga dapat nilang gawin for this school year. Ayan. So, ito yung mga classroom rules ko na dapat nilang sundin. Pwede ninyong baguhin yan kung ano yung mga gusto nyong ilagay pa, idagdag o bawasan. So, be on time. So, yung importante yan. So, be on time kasi palagi kong sinasabi yan kasi ang start ng class is 8 o'clock sa amin. So, sinasabi ko dapat 7 nandito na kasi kailangan pa nila ng mga paglilinis. Siyempre, tutulong sila sa paglilinis sa school, sa classroom at saka sa labas ng kwarto. Ayan. So, attendance will be checked by secretary before the class starts. Morning and PM. So, ayan, sa first day, nagkakandak na rin ako ng classroom officers, nag-e-elect na rin ako. Ayan, para alam na nila kung sino yung mga classroom officers at alam na nila yung mga responsibilities din nila. Ayan, so yung mga time schedule. So yung meron din kaming zone area na nililinisan sa school. So malawak kasi yung school namin. So kailangan maaga sila para malinisan yung school at malinis bago mag-umpisa ang klase. Ayan. So, assigned checkers will check if the member cleaned the zonal area. Ayan. So, palagi ko yung sinasabi sa mga bata yan. So, ini-imply ko palagi yung discipline sa kanila. Maging responsible sa paglilinis. Ayan. Para malinis yung mga zone. Then, syempre, yung mga ginamit nila para maiwasan yung magkawalaan yung mga gamit. I make sure na chine-check palagi yung mga ginagamit nilang cleaning materials para maibalik at hindi mawala. Ayan. So, ang mahal pa naman ng mga cleaning materials ngayon. Katulad na lang ng hard broom, walis tingting, mga walis tambang, mahal, saka dustpan. Ayan. So, be sure na inilalagay nila at binabalik doon sa pinaglagyan. Ayan. So, ini-impose ko rin sa kanila yung pag-greet ng teachers kahit saan man sila pumunta, kahit inside or outside the school. Ayan. So, mas lalo na dito sa loob ng school. So, ini-impose ko yan. So, greet teachers, obey teachers' instruction. And syempre, ang pinaka ini-impose natin sa school is avoid bullying. So, alam nyo naman ang mga bata palaging ano yan, kung minsan nagsusutil-sutil. So, dapat iiwasan ang bullying para maiwasan din ang nagkakasuntukan na nag-aaway. Ayan. So, during class, listen to your teacher, raise your hand. Ayan yung mga usual na inaano natin pag nasa classroom proper na tayo. Ayan. Siyempre, ini-impose ko rin na
hindi sila gagamit ng cellphone during class hours. So, napaka-importante yan. Pwedeng kolektahin ng advisor or hindi nila ilalabas yung cellphone nila. Kasi kung minsan, kailangan din nila ng cellphone, mas lalo pag may emergency, ayan, ano. Pero, hindi pwedeng gumamit during class hours. Yun yung palagi kong ini-impose sa mga bata. Tapos, ayan. So, kaya kung minsan yung wifi naglalag, kaya nilagay ko itong avoid connecting to school wifi kasi alam nyo naman mga estudyante ngayon, ang dali-dali nilang makikonnect sa wifi. Then yan, unnecessary behavior will be reported immediately. So, pag may nakitang mga hindi magandang mga ginagawang mga bata, sinasabi ko palagi yan, sabihin agad para hindi na lumaki ang problema. Inappropriate clothing should be avoided, such as sexy dress or revealing dress. Ayan, so sinasabi ko palagi yan, iwasan ang pagsusuot. Kung walang uniform, so pwedeng silang magsuot ng pwedeng white t-shirt or kung anong mga t-shirt na available sa kanila kasi hindi naman sila pwedeng i-compulsory ng uniform, di ba? So basta i-avoid lang nila yung mga sexy dress, yung mga lumalabas yung tiyan, ayan. Then of course, no piercing of ears sa mga lalaki, yung mga hikaw, ayan, sa mga lalaki. Then syempre na-impose ko rin yan, yung absenteeism should be avoided. So, ayan. Kasi problema palagi natin yan, yung absenteeism. So, ini-impose ko rin yan na kapag may importante na or may sakit, kailangan sinasabi or chinachat ang teacher para alam naman ng teacher kung bakit hindi pumasok ang bata. Ayan. Then, syempre, tardiness, yung nalilate. So, kaya nga 7 o'clock ang ini-impose ko. At may taga-check yan ng taga-check na secretary. Then, bumuo rin ako ng official group chat ng mga learners separate doon sa mga parents. Ayan. So, 2 group chat yan. Yearly na ginagawa ko yan para pag may mga announcement, madali ko nang masabi. Ayan. So, kunwari kung suspended ang klase, ayan, pwede kong ma-forward ang mga pwede nilang gawin at ma-inform ang mga parents also na may dapat gawin. Ayan. Then, inilagay ko rin dito yung teachers and subjects. Ayan, syempre, pinakita ko na kung sino yung mga expected na teachers nila kada subject. Then, syempre, para alam nila ang lilinisan nila everyday from Monday to Friday. Ayan, gumawa ako ng schedule of cleaner. So, nakaayos na. So, meron akong zone. So, classroom, front and mahogany, watering of plants, and back, stage and covered court. Ayan. So, ayan, gumagawa ako ng schedule of cleaners yearly yan. Para alam nila yung responsibility nila kung saan sila everyday na naglilinis. So, napaka-importante yon na maging routine ng bata ang paglilinis. So, hindi lang yung morning sila naglilinis sa sa advisory ko. Morning, sa tanghali, at saka bago sila umuwi ng hapon. Ayan. So, 3 times a day yan. So, para hindi na dumami yung mga basura sa labas o sa loob man ng kwarto. Ayan. Then, gumawa rin ako ng seat plan para pagdating nila, alam na nila kung saan sila uupo. Pero, pwede rin itong mabago kung kunwari, yung bata medyo may diferensya sa mata, medyo malabo, pwede silang ilagay sa bandang harapan. Ayan. So, pwede pang mabago yung seat plan na yan. So, temporary seat plan. Pero, pag wala namang problema, ito na yung gagawin kong seat plan sa kanila. So, syempre, tayong mga advisor, nag-o-observe pa yan ng 1 week. Sa 1 week na yan, meron ka nang makikita na mapapansin sa behavior ng isang bata. So, yung seat plan na yan. So, alam nyo na, kung medyo kailangan na ilagay sa harap, ilalagay natin sa harap para pag
nagkaklase tayo, hindi siya nagdi-disrupt ng klase, di ba? So, ganun lang yan. So, seat plan, importante yan. At ini-impose ko rin na kung ano yung seat plan, hindi sila pwedeng palipat-lipat ng upuan. Ayan. So, hindi sila pwedeng tayo ng tayo na lilipat sa mga gusto nilang upuan. So, yan yung ini-impose ko. So, may nag-check din yan. So, tinatanong ko yan palagi. Ayan. So, dito naman, at ino-orient ko rin sila sa grading system, kung paano kino-compute ang grade nila, kung saan nila nakukuha ang grade nila. So, sinasabi ko yan. So, written works, kailangan nila ng may pasayan, performance tasks, and quarterly assessment. Ayan. So, sinasabi ko yan palagi. So, para alam nila kung saan sila mababa. Kung minsan mababa sa quiz, pwede silang bumawi sa performance task or sa exam. Ayan. Then, next naman is ino-orient ko rin sa kanila kung ano yung maibinibigay ko quarterly sa classroom. Ayan. So, number 1 dyan is nagbibigay ako ng most punctual. Bakit? Bakit ako nagbibigay? Para ma-motivate sila na pumasok ng maaga. Paano yan pag paano malalaman? Siyempre, dapat ikaw na nagbibigay ng award is mas maaga ka sa kanila. Katulad ko, maaga akong pumapasok 6 AM, nasa school na ako, or 6:15, ganon. Kaya nakikita ko kung sino yung nag-e-effort na talagang pumasok ng maaga. Ayan, para ma-motivate sila. Then, number 2 naman na award is perfect attendance. Yan, binibigay ko rin yan para ma-motivate na pumasok sila buong quarter. Ayan, maiwasan yung absenteeism. Ayan, so makikita mo rin sa kanila kasi pag nag-award ka, ay yung na-uplift yung spirit nila na natutuwa sila sa award na nakukuha nila. Kahit na ganun lang na minor award na, diba? So, kahit na yan, nakakatulong din yan as motivation sa mga bata. Ayan, so perfect attendance. Then, the last one na binibigay ko is the academic excellence. Siyempre, kailangan ito. Ito yung compulsory na binibigay natin quarterly. Ayan, so sinasabi ko dyan na kapag naka 90 ka, automatic yan, ikaw ay awardee ng academic excellence. Ayan. Then, next is, sinasabi ko rin yung mga extracurricular. So, bukod doon sa academic excellence, meron ding nakukuha na award sa extracurricular activities, mas lalo na pag ikaw ay nanalo sa isang competition. Ayan, sinasabi ko yan palagi para ma-recognize naman yung effort ng bata sa pagsali sa isang competition. Ayan. So, automatic yan. Nagbibigay ang school namin ng medal. Kung hindi medal, meron ding certificate. Ayan. So, yun yung ibinibigay namin sa mga nananalo sa district man yan, division, regional, or national. Ayan. So, ganun lang yung ipapa-orient ko sa June 16. Kung gusto ninyo na i-adapt ito, pwede ninyong i-download ito sa ibibigay kong link sa description box. Ayan, so pwede ninyo itong i-revise. So, kapag nag-orient tayo sa first day of class, ibig sabihin, nabibigyan natin ng possible na scenario ng buong school year at kung ano yung ini-expect nila sa buong school year. At saka itong orientation na ito, ifo-forward ko rin ito sa mga parents sa group chat namin para alam nila kung ano yung mga dapat nilang gawin din as a parent. Ayan, para ma-involve sila. So, ano yung gagawin ninyo? So, anong gagawin? Iko-convert ko lang ito into JPEG or PNG para mai-forward ko sa mga parents. So, ganun lang po ang simpleng classroom orientation ko sa June 16. Sana nakatulong itong video na ito at maumpisahan nyo na rin ang pagpre-prepara para sa nalalapit na pasukan. Ayan, sa June 16 na yan. So, maraming salamat!